Magandang gabi ho sa ating lahat. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi, Pastor Edwin. Pastor. Magandang gabi po sa inyo gabi lahat. sa lahat. Magandang gabi po. Narito sa lahat. Gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Umate ho mula sa Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi po sa lahat. Okay, magandang gabi ho sa inyo. Salamat po sa pagdalo. Welcome po kayo dito sa The Bride of Christ PH or Bride of Christ TV sa aking channel dito po sa ating platform ng Google Meet. Salamat din po pala sa mga taong sumusuporta, panonood sa aking YouTube. Alam niyo po yung panonood niyo po sa YouTube, malaking bagay po sa akin ho yun. It support my ministry. Alam niyo naman mga kapatid na kapag sa YouTube, syempre, compensated naman po kami dyan. Kaya yung panonood nyo po ay malaking bagay na ho yun. Pag pinapanood nyo po yung video ko, parang nagbibigay na rin kayo. Kasi nga, alam niyo naman kami mga vlogger, doon kami nagkakaroon ng compensation. So, 'di ba, napaka-high-tech na talaga ngayon na hindi mo na kailangan magbigay ng pera. Manood lang kayo ng mga videos natin. Okay na 'yun. Okay na sa akin 'yun. Salamat po talaga, malaking bonus na ho 'yun. Salamat din po sa mga nagbibigay. May nagbibigay ho sa akin ng palihim. Marami hong salamat sa inyo. At dahil po dyan, ang ating pong Google Meet ngayon ay na-upgrade na po from 100 audience to 500 audience dahil po sa mga suporta nyo. Kaya mapapansin nyo ang ating Google Meet ngayon ay kaya ng 500. So, G na G tong ano na to, itong Google Meet. Kaya salamat po sa buhay po ng mga taong nagbibigay. At higit sa lahat, syempre, salamat po sa mga nakikinig, sa mga uma-attend. Kasi po, syempre, bilang pastor, inaano rin ako, nai-encourage din ako magpatuloy. Nakikita ko kung paano binabago ng Diyos ang buhay ng mga taong nanonood. Kasi ang mahalaga ho kasi sa mga nagtuturo, kagaya ho namin, hindi lang po may matuto kundi mabago po yung buhay natin. At nakikita ko na it seems na karamihan ho sa atin ay nararamdaman ko kahit hindi kayo nagkukwento ay nababago na po ang buhay, nababago ang pananaw at nagiging malaya na po tayo sa mga bagay na umaalipin po sa atin noon. Palakpakan po natin ng Lord. Kung alam niyo po yung icon dyan, click lang po yung palakpak sa Panginoon. Kasi yung palakpak po yan sa Panginoon po yan bilang pagsamba ho natin sa Diyos kasi po lahat ho tayo ay maayos ang pamumuhay, tayo malusog, pinagpalat, pinaburan, tayo naligtas. Malaking bagay po yun na nakikita ko po sa inyo. Okay, sa ngayon po ay nagpapasalamat ako, shout out sa ating lahat, sa lahat po ng mga umaattend. Nakikita ko yung mga comment dito sa lahat, buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat din po. Mayroon din pong taga-ibang bansa rito, no? May taga-Israel. Ingat po kayo, kapatid, diyan. Nako po, pero alam ko na ang mga anak ng Diyos ay hindi pababayaan ng Diyos diyan. Alam naman natin ang kaguluhan sa Israel ngayon ay hindi po talaga maiiwasan yan kasi nakatakda na ho mangyaring yan. So, salamat din po sa mga nanonood sa Saudi Arabia, sa Singapore, sa Davao, syempre, dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy po tayong mag-declare ng pagpapala sa Diyos. Tandaan po natin ang ating dila ay makapangyarihan, ang ating bibig, ang ating mga sinasabi. Ginagalang po ng Diyos yan, yung mga taong nanampalataya sa kanyang anak. Makapangyarihan po ang mga Kristiyano sa totoo lang. Hindi kagaya ng mga tao sa Old Testament, mga Hudyo, pahirapan bago nila makuha ang pabor ng Diyos. Pero sa atin, dahil kay Kristong pinanampalataya na natin, si Kristo na yung gumawa sa atin, kaya sungkit natin yung pabor ng Diyos talaga. Ang gagawin lang po natin ay simple lang, panampalatayanan po natin yung tinapos na gawa ni Kristo, then yung kapangyarihan ng Diyos sa ginawa ni Jesus sa krus, mangyayari po sa atin yon. At makikita po yan natin sa buhay natin. Shoutout din po sa mga taga-Angono Rizal, at sa taga-Iloilo, sa Japan, Santo Tomas, Batangas, sa Ilocos. Salamat din po sa pagbati. Marami talaga, mula sa Singapore, marami talaga na bago ang buhay.
Totoo lang, nakikita ko sa mga comment, may mga nagchat din sa akin na nabago daw ang buhay nila. Kaya sabi ko, pasalamatan mo ang Diyos. Kasi mahal niya tayo dahil maaga pa lang pinaalam niya sa atin ang katotohanan. Patuloy na ho tayo sa pag-aaral po ngayon. Habol lang po, taga South Korea po. Salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. So tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. I-commit po natin sa Diyos ang ating pag-aaralan. Diyos na mga pangyayarin sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mapagpalang araw o gabing ito. Salamat po sa mga taong pinapadala mo rito sa platform na to ng Google Meet. Salamat po sa iyong kabutihan, O Diyos. Ang panalangin po namin, mangusap po kayo, Panginoon, sa amin lahat po ng mga makikinig at mag-aaral. At ako rin po bilang lingkod mo, O Diyos, ako po ay patuloy na samahan mo sa pag-guide sa aking mga sasabihin sa tao. Nais ko pong sabihin sa kanila yung pinapasabi mo, walang labis, walang kulang, at ng yung ebanghelyo, Panginoon, ay patuloy na maitaas. Tinataas po namin kayo sa gabing ito, Panginoong Jesus. Amen. So, shout out din sa mga taga Abu Dhabi, Bacoor, Cavite. So, maraming salamat po. So, magpatuloy na po tayo sa pag-aaral, no? Wait lang po. Nasa Galatians chapter 5 na po tayo. Bigyan ko lang kayo ng recap, no? Ang Galatians po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At ang Galacia po ay isang hentil na lugar. Ang kalagayan po ng Galacia ay mga hentil po yan. Mga Gentiles po yan. Kaya lang problema, may mga taga-Israel o mga Hudyo na nagtuturo din ng ebanghelyo ng Kristyanismo pero hinahaluan nila ng kaugaliang Hudyo. Kaya maraming mga Kristiyano sa Galatians ang nagkaloko-loko ng nagulo nagkagulo-gulo sila. Mga nagtuturo ng tanggapin si Kristo pero kailangan magpatuli, kailangan sumunod sa kautusan. Yun ang mga pinagtuturo ng mga perverted gospel na yan. Kaya yung perverted gospel nung araw ay naandyan na ho yan. At yun po yung ating napag-aaralan sa chapter 1. Sinabi na ni Apostol Pablo na sino mo magturo sa inyo ng ibang gospel o mga perverted gospel, mapunta sila ng impyerno. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa chapter 1. Sa chapter 2, yung regarding sa kalayaan, sa pagiging pananampalataya kay Kristo, gospel po yun. At chapter 3, medyo sinermonan na ni Apostol Pablo mga taga-Galatian. At chapter 4 nga po last week ay tungkol sa kung ano yung identity natin mga Kristiyano, kung paano tayo magiging tagapagmana. Ngayon chapter 5 naman ay yung ating pagiging manatiling malaya sa ating buhay. Ang tunay na kalayaan po ay matatagpuan lang po natin sa turo ng full grace. Kasi ang mga nasa full grace, na kagaya ng tinuturo ni Apostol Pablo, it is more on kalayaan po yan sa kautusan. So, ang tinuturo ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Galacia, yung paglaya sa kautusan. Kasi nga, itong mga hentil na to, nahaluan ng turo nagkaroon na ng perverted gospel Kaya tingnan nyo, no, pilit na binabali ni Apostol Pablo yung turo na yon. Kaya ganito siya magsalita. Ngayon, di ba Galatians chapter 4 tayo, di ba? Ang more on ang topic dito ay tungkol sa tagapagmana At ang kahuli-huli ang verse na sinabi ni Apostol Pablo dito, kaya nga mga kapatid, hindi na tayo anak ng alipin, kundi malaya, di ba? So pinakita rito na tayo ay nagmana ng kaharian ng Diyos at isa nga rito yung kagaya ng kay Abraham. Last week po yun. Yan po yung chapter 4. Yung pagiging malaya dito ay ipapaliwanag ni Apostol Pablo ngayon sa chapter 5. Yung chapter 5 na to. So dito natin sisimulan yung pag-aaral po natin sa chapter 5. Sabi dito sa verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin muli. O, di ba? Sabi diyan na malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Ano ba yung kalayaan natin sa
pag na kay Kristo ka na. So usually, ang kalayaan sa mga Hudyo, pag ikaw ay Hudyo, naging Kristiyano ka na, malaya ka na, hindi ka na saklaw ng kautusan na wherein tinuturo ni Apostol Pablo dito sa mga Kristiyanong Hentil dito sa Galacia. Kaya nga sinabi niya, magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Sabihin, huwag na kayong magsumunod sa turo ng mga Hudyo na under the law. Kasi pag under the law talaga kayo, ay alipin po kayo niyan eh. Kagaya ho na nangyari sa panahon natin ngayon, sa panahon ngayong dekada nating dekada 2020s, marami pa ring alipin po ng kautusan eh. Dahil kasi, yung mga nag-aaral ng Bible, nagkamali-mali ang aral. Tapos, dinalan pa tayo dito ng false gospel ng mga Amerikano. Kaya tuloy ang mga turo ng mga pastor may halong works. Kailangan sumunod sa Diyos daw. Alam niyo, hindi naman masamang sumunod sa Diyos eh. Pero yung pagdating sa kabanalan, pagdating sa kaligtasan, kung ang basihan mo ay pagsunod sa Diyos para ikaw ay maligtas, yun ang false gospel. Kasi po ang gospel ho talaga ay yung naligtas lang tayo sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi sa tinapos na gawa mo. Iba ho kasi yung tinapos na gawa mo sa tinapos na gawa ni Kristo. Isang malaking insulto po kasi kay Kristo yung gagawin mo, yung ginawa na niya. May ginawa na po siya. So yun po yung sinasabi dito. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa kanila, magpakatatag kayo. Huwag na ho kayong paalipin pang muli. So tayo din sa panahon po natin ngayon, magpakatatag po kayo, huwag na kayong paalipin sa mga turo ng perverted gospel sa panahon natin ngayon. Kailangan na ikaw sumama sa iglesia para ikaw ay maligtas. So, di ba? Ganyan yung mga yan eh. O kaya tanggap si Kristo, pero, di ba? Lagi may pero, yung si Mado may pero, pera, di ba? Mag-tights kayo, di ba? Yan ang yung mga turo nila, mga birada nila eh. Tanggapin si Kristo pero kailangan mong magpakabanal. Ang tanong doon, paano ba maging banal? Yung mga naririnig mo sa mga kailangan magpakabanal. Bakit? Paano ba magpakabanal? Ang pagpapakabanal ba ay base sa works o base sa performance mo? O base doon sa pananampalataya mo sa ginawa ni Kristo? Doon nagkakatalo po yun eh. Yung pagiging banal. Kaya dapat ma-identify muna natin kung ano meaning ng kabanalan sa New Testament. Sa Old Testament, ang kabanalan, pagsunod sa Diyos. Sa New Testament, ang kabanalan, yung ginawa ni Kristo, yung pagsunod ni Kristo sa Diyos. Ang gagawin mo, ang panampalatayanan mo, yung ginawa ni Kristo para maging banal ka. Ganun po yung sistema ho doon. So dapat maging malinaw muna sa atin bago tayo maniwala ho doon kung anong kabanalan. Ngayon, verse 2, sabi rito, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. So, ano ibig sabihin ng verse na ito? Okay, by context, alam naman natin mga Judaizer, ang tinuturo nila ay kailangan tanggapin si Kristo pero kailangan magpatuli. Ang pagpapatuli po sa mga Hudyo ay kaugalian po o saklaw po yun ng kautusan. Sabihin, isa yun sa pagsunod sa kautusan. So parang sinasabi ni Pablo dito na akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nasa kautusan pa kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Yun po yung eksaktong sinasabi niya. Yung magpatuli kayo is practices ng kautusan. Kaya kung ipaparaphrase po natin yan, parang ganito sinasabi ni Apostol Pablo, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nasa kautusan pa kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Kapag under the law ka, matik yun, yung sinasabi ni Apostol Pablo, you rejected Christ. And if you reject Christ, alam nyo na kung saan tayo pupulutin. Yun ang delikado ron. Kaya yung mga pastor na nagtuturo ng Old Testament na pagsunod sa utos daw ng Diyos, delikado po yung mga ganyan turo. Ayan po yung magdadala sa atin sa kapahamakan kasi remember, ang buhay Kristiyano ay pamumuhay ayon sa pananampalataya. Ngayon, pag mali ang pananampalataya mo, doon ka huhusgahan ng Diyos. Hindi sa gawa mo ikaw huhusgahan ng Diyos sa pananampalataya mo.
Maliwanag sinasabi ni Apostol Pablo na sabi sa Romans chapter 2 verse 15, di ba, na tayo husgahan ayon sa gospel ni Apostol Pablo. Ano ba yung gospel ni Apostol Pablo? Pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo o yung full grace. Yun po yung sinuturo ni Apostol Pablo. Kaya delikado po yun eh. If you reject Christ, you will go to hell. Yun po yung ibig sabihin nyo, binabaliwala ninyo si Kristo. Tingnan natin to sa English, no? Baka may mapulot tayo sa English. Mark my words. Sakit to. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Walang kahulugan, walang ano. Ang ganda ng version na iba, no? King James Version, sabi rito, no, behold, I, Paul, says unto you, that if ye be circumcised, Christ shall not profit you nothing. Walang kabuluhan. Wala kang papala. Walang kabuluhan sa si Kristo. Wala kang makukuha ang profit. Ano yung profit mo kay Kristo, boy, na walang hanggan? Hindi mo makakamtam yun kapag kayo ay under the law. Tingnan natin iba pang version, no, English din. Good news. Sabi sa good news, listen, I, Paul, tell you that if you allow yourselves to be circumcised, it means that Christ is no use to you at all. Di ba? So, rejected mo talaga si Christ kapag under the law ka. Kapag ikaw ay nagtuturo din ng under the law, may sumpa, di ba? Sa Galatians chapter 1. So, ibig sabihin, sa New Testament, sa Gospel ni Apostol Pablo, kapag nagtuturo ka ng ibang gospel, you will go to hell. Kapag under the law ka, kahit Kristiyano ka, you will still go to hell. Delikado po talaga ang turo ng mga perverted gospel, mga kapatid. Kaya kapatid, kung ikaw ay ano pa dyan sa mga ganyang turo, panahon na, alam mo yung totoo. Pag-aralan mo yung tinuturo ni Apostol Pablo kasi hindi natin alam na yung tinuturo ng mga simbahan sa atin na yan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Kasi wrong faith nga eh. Di ba? Ang resulta nun, you reject Christ. Nire-reject mo si Kristo. Kasi may ginawa na nga siya tapos gagawa ka pa. Yun ang delikado dun eh. Verse 3, inuulit ko ang lahat ng tao nagpatuloy kailangan sumunod sa buong kautusan. O, di ba? Kaya yung pagpapatuloy ay connected sa kautusan nga. Sabi niya uli, ang lahat ng mga taong gusto nagpatuloy ay kailangan sumunod sa buong kautusan. Kasi hindi mo pwedeng isang kautusan lang ang susundin mo. Kung kautusan, sa kautusan ka. Kung by grace ka. Kung by works ka. Kapag ang works, pinatakan mo ng konting grace, hindi ho yun grace, kundi yun po ay works. At kapag ang grace naman, pinatakan mo ng konting works, yun po ay works. Kasi po ang biyaya po ay regalo, wala kang iaambag talaga. Libre po. Ano yung libre? Libre yung pagpapatawad na yung kasalanan, ang iyong kaligtasan, ang pabor ng Diyos, libre na. Ano pa? Yung kagalingan sa'yo, di na kailangan pang magluluhod sa Diyos. May ginawa na si Kristo. Pero yung mga under the law, ganun. Kapag under the law ka, kailangan sundin mo lahat. Yun yung sabi ni James, no? Tama yung sinabi ni James. Balik tayo dyan, ha? Sinabi ni James sa chapter 2, ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. O, di ba? Gustong-gusto nyo ng law, kailangan sundin nyo lahat. Di ba? Sabi ni James dito, no? Sapagkat ang Diyos na nagsasabing huwag kang mangangalunya ay siya rin nagsasabing huwag kang papatay. Kung hindi ka naman nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang buong kautusan. O ganun pala ang kautusan, kapatid. Di pwedeng ang kautusan ay sundin mo ng 5% lang, kailangan 100%. Oh. So yung sinasabi ni Santiago, harmonize sa sinasabi ni Apostol Pablo. Di ba? Sabi ni Pablo, no? Inuulit ko, ang lahat ng tao nagpatuloy, kailangan sumunod sa buong kautusan. Verse 4, moving forward, sabi dito, no? Kayo nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggahan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. O, di ba, linaw?
Tinan nyo, no? Naririnig nyo sa akin to. Hindi naman ako may sabi. Ayan, no? Yung mga pinapangaral ko sa inyo, hindi naman ako may sabi nun eh. Ito yun, dito ko kinuha yun. Ngayon, ini-expose ko sa inyo, kitang-kita nyo naman, Bible na Bible itong binabasa natin. Ang linaw-linaw, ang lalaki ng letra por letra. Ang sabi dyan, no, kayong nagsisumikap na maging matuwid. Ito yung mga, turo ng mga Pentecostal eh. Para maging banal ka raw, kailangan mong sumunod sa kautusan. Kailangan mong gawin yung kalooban daw ng Diyos. Di ba? Di naman nila matukoy kung ano yung kalooban ng Diyos. Basta kalooban daw ng Diyos. Di ba? Kayo nagsisumikap na maging matuwid sa pamamagitan daw ng pagtupad sa sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ano daw sila? Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo yung kagandahang loob ng Diyos. Biro mo, no? Pinagmamalaki mo sa Diyos na sumusunod ka sa Diyos. Nakakala mo yung pagsunod mo sa Diyos, mapiplease mo ang Diyos para iligtas ka, para pagpalain ka, para paboran ka, para pagalingin ka, at para maging matuwid ka. Na hindi mo pala alam, yung ginagawa mo palang yun, inihiwalay mo sarili mo kay Kristo. Hindi naman kami sabi, no? Yung mga nanonood sa YouTube, lahat po kayo, ayan, ang linaw po, basahin yung Bible nyo. Diba? Nagpapatunay, nagsasalita ako, hindi para sa sarili ko. Yung mga sinasabi ko sa inyo, ayun nasa Bible. Excuse me, yung mga performance pa more, yung mga pabanalan pa sa simbahan, ayan, basahin nyo. You reject Christ if you perform. Diba? Pag pinagmamalaki mo sa Diyos yung ministry mo, at pinagmamalaki mo sa Diyos na ang galing-galing mo sa ministry, ang pinagmamalaki mo sa Diyos na ikaw ay prayerful, ikaw ay nagpa-fasting, ikaw ay puspos ng banal na spirito, ang sabi diyan, no, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang gandahang loob ng Diyos. Ang issue rito mga kapatid ay yung pagkuha ng pabor ng Diyos, yung kaligtasan, yun ang pinag-uusapan dito. Dapat kasi natin maintindihan na yung pagpipray po natin, pagbabasaw natin ng Bible, ay bunga lang po yan ng kaligtasan natin. Yung pag-anib natin sa iglesia, bunga. Puro bunga lang po yan, bunga. Hindi po yan yung dahilan para ikaw ay maligtas, para ikipaboran ng Diyos. Hindi yun eh. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Inuulit niya, no? Kaya sabi dito, no, kayo mga nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan daw ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Hindi lang niya hinihiwalay at meron pang no, at tinatanggihan ninyo yung regalo ng Diyos. Yung kagandahang loob dito is regalo, biyaya po yan. English, basahin natin. You who are trying to be justified by the law, sabi rito, no, have been alienated from Christ. Ang ganda ng word, no? Alienated. Inihiwalay ninyo. You have fallen away from grace. Di ba? Wala na, knock-out na. Di ba? Bible may sabi, hindi ako niyan. Ngayon, yung mga nakikinig, yung mga hindi naniniwala sa sinasabi ko, hindi ako ang pinaniniwalaan nyo. Bible may sabi, di ba? Kaya ako nakakatanggap ako ng mga bash sa YouTube, misa sa Facebook. Misa binubura ko lang sa totoo lang, pero ang titindi ng mga binibitawan nilang salita sa akin. Sabi ko sa sarili ko, balang araw, yan ang magiging palakol ng Diyos sa inyo sa Judgment Day. Di ba? Panginoon, wala naman nagturo sa akin ng full grace eh. Meron. No, di ba? Yan ay susumbat ng Diyos sa inyo balang araw. Yung mga pinagtatawanan yung mga turo-turo ko, bala kayo. Hindi ako pinagtawanan nyo. Kasi ang tinuturo ko, hindi naman ako may sabi ho niyan, ayan, no? Di ba? Kaya yung mga hindi tumanggap kay Kristo, yung mga nanood sa YouTube, halimbawa, o yung mga may pangungusapan Diyos sa'yo, balang araw, yun ang magiging palakol sa inyo, sa mga hindi nananampalataya, sa mga tumatanggi sa biyaya ng Diyos, gusto nyo law, ho yun. Balang araw,
Yung mga video ko na ginagawa, excuse me, baka isa po yan sa isumbat sa inyo ng Diyos balang araw. Sabi mo, wala ho nagturo sa akin, Panginoon, ng full grace, so nasa lupa pa ako eh. O talaga, really? Eh, ano to? Nag-comment ka pa nga. Binastos mo pa nga yung pastor, di ba? Binastos mo pa nga yung nagtuturo. Balang araw po yun. Naniniwala ako doon. Hindi naman ako nananakot, mga kapatid. Nagsasabi lang ako na posibleng mangyari sa inyo ho yun. Kaya ingat-ingat ho tayo sa mga nagtuturo na magko-comment kagad. Baka kasi, di ba, hindi natin alam, yun ang maging palakulan Diyos sa atin ng Diyos balang araw. Kasi ang liwa-liwanag naman ho kasi dito na hindi sa mabubuting gawa tayo maliligtas, kundi sa pananampalataya lang. Yung sinasabi nilang pananampalataya lang. To. Verse 6, sabi dito, no, sa mga nakipag-isa na kay Kristo, ito pala verse 5. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kapangyarihan ng Espiritu Santo. Puspos ka pala ng banal na Espiritu Santo kapag nabubuhay ka sa pananampalataya. Yun ang sinasabi dito. So, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo pala sa iyo ay hindi base dun sa pagiging prayerful mo, fasting mo. Hindi pala dun yun. Hindi pala nakukuha ang Espiritu Santo dun sa pagiging palabas mo ng Bible, pala-attend ng church. Hindi pala dun yun. Sabi rito, no, kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alin daw yung kapangyarihan ng Espiritu Santo? Yung pananampalataya. Para ikaw ay maging matuwid. Yan po yung tamang pagbabasa mo ng Bible. Oh. Kino-connect po yan. Kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya kanino? Sa ginawa ni Kristo. Para ikaw ay maging matuwid. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumasayo kapag nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Yung pananampalataya ko kasi rito, matik po yan na pananampalataya sa gawa ni Kristo. Di ba? Sige po, bulat-latin pa natin ang Galatia. Talagang iisay-isay natin talaga ho ito eh. Pagkatapos po ng Galatia, papunta na tayo ng Romans. Lolobi nawa ng Diyos na Book of Romans pag-aralan natin. Pero ito ngayon, no, basic na basic grace teaching to eh. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Ano ibig sabihin nito? Yung daw nakipag-isa kay Kristo, hindi na mahalaga kung ikaw ay Hudyo, tuli, o hindi, hentil. Yung po ang meaning ni Pablo ho dyan. Kasi ang tuli ay sumisimbolo o figure of speech sa mga taong under the law. At kapag hindi ka tuli, ikaw ay hentil. Kaya sabi rito, kung ipa-paraphrase natin, sa mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay hentil o Hudyo. Yun po yung meaning nito. Ano daw ang mahalaga? Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawang udyok ng pag-ibig. Di ba? Pananampalataya talaga ang mahalaga. Di ba? Kaya ka nananampalataya kasi bunga ho yun ng pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig ho natin sa mga sarili ho natin. Ba? Sabi sa verse 7, mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sinong pumipigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Mukhang naninermo na lang si Pablo dito sa Galatia. Hindi yan ang gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, nagpapaalsa ng kaunting pampalsa ang buong masa ng harina. Diba? Kasalanan po yun, yung pagpapaalsa. Sabihin, yung sinasabi kanina, ano ibig sabihin nito? Kung ano yung sinasabi ng context, ano ba yung sinasabi ng context dito? Yung sinabi niya rito sa verse 5. Yung bang sabi rito, no, ang nagpapalsa sa kaunting pagpapalsa ay buong masa ng harina. Yung sabihin, kapag hindi mo sinunod ng utos ng Diyos, kung nang pang-under the law ka, kailangan sundin mo lahat. Verse 10, naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa mga bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At ang natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. Oh. So ano yung parusa? Yung mga nanggugulo. Ano ba yung ginagawa na nanggugulo sa inyo? Sila yung mga natuturo ng perverted gospel.
ayon sa context ng Galatia. 'Di ba sa sa chapter 1, mga sino do'y nanggugulo. Sa chapter 1, ito 'yun, no. May mga nanggugulo sa inyo, ito 'yun. O, 'di ba? So ito yung mga Judaizer. Ito yung sinasabi ni Pablo sa chapter 5. Yung nanggugulo daw, ito daw yung nagsusumikap na baguhin ang magandang balita. Ito yung perverted gospel, yung nagtuturo ng mali. Yung nagsasabing tanggapin si Kristo pero merong maraming pero-pero. Ito yun. Kaya sabi niya rito, no, natitiyak daw siya, napaparusahan daw ng Diyos ang sino man daw nanggugulo sa inyo. Yung nagtuturo ng mali, nagtuturo ng maling gospel ayon sa chapter 1. Tingnan niyo mga kapatid, no, kapag tayo ay mag-i-interpret ng verse sa Bible, sa context tayo laging kukuha, hindi yung sabi ng pastor. Yung bang paparusahan mo dyan, yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman yun sinasabi dyan eh. At sinasabi din, kung ano yung sinasabi ng Galatians, kung ano yung sinasabi ng sulat. Ang Book of Galatians ay sulat po yan. Kaya babasahin mo yan, kung ano yung sinasabi ng context, doon tayo kukuha ng meaning. Hindi doon sa tatalong ka ng ibang libro, tatalong ka ng ano. Yung mga ginagawa ng ibang pastor eh. Mga patalon-talon, para mga tipaklong pang nagtuturo. Di ba? Kagaya ng sinabi doon sa Matthew chapter 7:21. Di ba? Hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon, maligtas mga hindi lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. No? Ano daw yung kalooban ng Ama? Ang kalooban daw ng Ama, yung sumusunod daw yung wag kang gagawa ng kasalanan. O hindi naman yun ang context eh. Ang context ng New Testament ay nasa John chapter 6 verse 40. Ito ang kalooban ng aking Ama. Ang sino man ang palataya sa akin ay bubuhayin ko sa uling araw. O yun pala ang kalooban ng Ama. Hindi yung sila yung naggagawa ng Ganyan po yung sakit po ng mga pastor na hindi sa bagay, nag-aaral naman sila mga kapatid, talagang disiblan sila. Nakapag-aaral yung mga yan. 4 years course ang college nila. Tataka ako ba't ganun? Kasi nga bakit? Mali yung eskwela ang pinasukan nila. Yung eskwelahan, perverted. Diba? Oh. Nagdala niya mga Amerikano. Grabe. Kaya mas malala pa yung dala ng Amerikano kaysa sa dala ng mga Espanyol eh. Malala pa ho yung mga born again Pentecostal kaysa sa mga Katoliko. Mga Katoliko madali pa eh. Kasi sa Katoliko, kitang-kita mo yung mali eh. Madaling makita mo yung mali eh. Di ba? Hindi ka gaya sa mga born again, talagang gahibla yung pagkakaiba ng turo ng perverted gospel sa totoong gospel. Kasi yung tinuturo ng mga perverted gospel, looks good talaga. Talagang deceiving. Di ba? Di ba? Ang turo nila ay kailangan mong mabuhay sa kabanalan. Kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos araw-araw para ikaw ay humingi ka sa Diyos para ikaw ay, sabi sa Bible, bibigyan ka. Tama ho yun eh. Kaya nga lang, ang problema, Old Testament, doon na nagkatalo. Hindi sinasabi nila nasa Bible, pero Old Testament. Old Testament na pinaghalong Hudyo na Kristiyano. Kaya ito yung Judaizer sa panahon ni Apostol Pablo. Ito yung sinasabi ng gugulo sa inyo, mga Judaizer. Verse 11, mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung totoo, hindi na sana nila kinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo Jesus. Siguro itong mga taga-Galacia, ito siguro lang to akala nila na si Apostol Pablo, yun na rin ang tinuturo na magpatuloy, ganito, perverted na rin si Apostol Pablo. Kasi kapag ang turo mo ay taliwas dun sa mga, halimbawa ito, kagaya nito, ito yung panahon ng mga Hudyo. Panahon to ng transition from Judaism to Christianity. So ang yamado rito, yung mga under the law. Diba? So majority ng mga tao sa paligid ng mga taong to ay mga nasa kautusan pa. Tapos bagong turo lang tong tong bagong tipan, tinuturo ni Apostol Pablo. Kapag pa naman ang turo mo ay kakaiba sa majority sa lahat, magkakaroon ka ng persecution, ipe-persecute ka talaga. Kapag ang majority ng mga nagtuturo sa panahon natin ngayon na nawawala daw ang kaligtasan, tapos sasabihin mo, hindi nawawala ang kaligtasan, libre ang kaligtasan,
makakaranas ka talaga ng pag-uusig. Kasi against the wind yung turo mo eh. Ang lahat ng mga tao ang mga nagtuturo ay pakaliwa at ikay pasalubong, talagang mararanasan mong persecution. Kaya kung tayo ay nagtuturo at nakakaranas tayo ng persecution, ibig sabihin, against tayo sa gawa ng demonyo. Ngayon, kapag halimbawa nagtuturo ka at walang umuusig sa'yo, tanongin mo sarili mo kung nasa tamang gospel ka ba. Kasi ang nature ng tamang gospel ay laging taliwas sa gawa ng tao. Kaya si Apostol Pablo, dahil nagtuturo siya ng full grace at ang mga tao ay under the law, talagang taliwas. Parang si Jesus Christ, di ba? Yung tinuturo ni Jesus Christ, taliwas doon sa idea ng under the law ng mga Hudyo. Dahil ang tingin ng mga Hudyo sa kanya, yung tinasabi sa Espanyol na erehe. Pag sinabing erehe, ikaw ay taong mali o false prophet. Di ba? Parang kay Jose Rizal, ang tingin sa kanya, erehe, taong mali. Di ba? Ganun din sa atin. Kapag natuturo ka ng full gospel, pero ang majority dito sa Pilipinas ay tinuturo by works, makakaranas ka talaga ng persecution. Ngayon, ito yung sinasabi ni Pablo. Kung ako yung nagtuturo ng perverted gospel, bakit ako inuusig? Kasi usually, ang inuusig yung mga hindi nagtuturo ng perverted gospel. Kaya ito yung sinasabi niya rito, mga kapatid. Kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuli, ibig sabihin yung kailangan ng perverted gospel, bakit ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi na sana nila kinagagalit ang tungkol sa pangangaral ko sa pagkamatay ni Kristo Jesus. Yung the death of Christ, ito yung full grace. The message of the cross po ito. Yun yung ibig sabihin nitong verse 11. Ngayon, verse 12. Mabuti pa ituluyan ng magpakapon ang mga nanggugulo sa inyo at hindi nang magpatuli. Di ba? O kung tinuturo niya siguro ay pareho din ang tinuturo ng mga Judaizer, hindi lang kayo magpatuli, kundi sundin niyo na yung kautusan. Yun siya sabi dito, magpakapon ng mga nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Sabay cambio dito si Apostol Pablo. Sabi rito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ganon din tayo mga kapatid dito sa platform natin. Tinawag po tayo maging malaya. Kapag ang turo ho ng pastor ay nagdadala sa iyo ng walang kalayaan, perverted gospel po yan. Ano ba mga tinuturo na perverted gospel? Uy, huwag kang makikinig ng ng mga secular song. Huwag kang kakanta niyan. O, ganyan yung mga yan eh. Mga, meron ako nakakita ng pastor dati, sabi niya, alam niyo mga kapatid, malalaman mo sa Kristiyano kung siya ay puspos ng banal na spirito kapag ang mga pinapatugtog niya sa kanyang cellphone at sa headset ay puro Christian music. Ganon. Yung sabihin pala, kung nagpapatugtog pala ako ng mga hindi Christian music, sa ibig sabihin nun, hindi pala ako puspos ng banal na spirito. Yan ang nagdadala sa'yo sa bondage. Kasi lahat ng music ay galing sa Diyos. Kung nagtakinig ka lang ng love song, ano naman masama doon sa love song? Hindi naman ma-open ng Diyos sa'yo doon. Pero yung mga pastor na open ho dyan, huwag ka magpapatugtog ng ganyan. Diba? Wordly yan, wordly. Kayo, bahala kayo, wordly. Walang kalayaan kapag ganyan ang mga turo. Eto, kumambyo si Pablo uli. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Oo nga naman, huwag naman tayong aabuso sa kasalanan mga kapatid. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Tingnan niyo si Pablo, no? Bagamat one side yung sinasabi niya, yung magkaroon tayo ng kalayaan, pero mo hindi siya bias, no? Sinabi pa rin niya na, ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan, ha? Upang masunod ang hilig ng laman. Ibig sabihin, hindi porke tayo ay pinatawad na, tayo forever nang ligtas, aabuso kayo sa kasalanan, di ba? Siya sabi ni Pablo dito. Talagang matalino si Pablo talaga. Kaya napaka-balanse niya magturo. Nagtuturo siya na tayo malaya, pero ang sabi ron, huwag niyo namang abusuhin, di ba? Bakit? Kasi nga, ikaw ang maaapekto, ikaw mahihirapan.
Oh, kagaya ng tinuturo ko sa inyo, if you play with fire, you will get burned. Di ba? Oo, pinatawad na tayo ni Kristo. Pero pag halimbawa nagsinungaling ka at mahilig ka magsinungaling, ang consequence nun, wala ng tiwala sa iyo yung tao. Diba? Ang epekto po ng kasalanan natin ay sa tao, lagi. Diba? Sa Diyos, hindi siya apektado sa kasalanan natin kasi binayaran niya na yun eh. Pero yung tao sa paligid natin, yari tayo dyan, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kung mga lunya ka man, pinatawad na ng Diyos yun. Pero yung pangangalunya mo at nalaman niya ng asawa mo, hindi lang asawa mo ang magagalit sa iyo. Buong impyerno ng kamag-anak ng asawa mo galit sa iyo, pati mga kapatid mo, pati mga anak mo, kamag-anak mo, at kung mamalas-malasin, kung pastor ka pa, hindi lang ikaw, pati uusigin ka pa ng church member mo, magkakatisuron-tisuran na kayo roon. Yun po ay bunga ng kasalanan. Di ba? Kaya syempre ingat-ingat din, no. Wag masyadong abusado rin kasi nga ang binayaran ni Kristo yung ating kasalanan forever sa kaligtasan. Pero tayo ay free pa rin sa consequence kung ano yung mga ginagawa natin. Verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O tama, di ba? Ikaw ba may pag-ibig ka sa kapwa kung mahilig ka magsinungaling? Di ba? Ikaw ba may pag-ibig ka ba sa kapwa kung ginagatungan ng chismis yung kapitbahay mo? Di ba? Kaya nga sabi dyan, no, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po ang ng kautusan. Pero may ngunit siya, sabi niya, ngunit kung kayo'y nagkakagatan, nagsasakmalan, parang hayop, mauubos kayo. So ito ay usapang simbahan, siguro nakikita ni Apostol Pablo dito na may mga away-awayan din sa simbahan. Alam niyo po, ang simbahan po, expect niyo na po ang mga tao sa simbahan na hindi po perpekto. Ang point is, kailangan nating mahalin yung mga hindi kaibig-ibig, ganun talaga ho yun. Para harmonize ang ating pakikisama sa simbahan. Kung ang pastor nyo medyo suplado, pagpasensya nyo na. Ganun talaga siya. Meron kasing pastor na approachable, meron pastor na hindi sweet. Meron ganun eh. Hindi porke hindi ka lang nakakamay, hindi ka napansin, matitisod ka na, hindi ka naatin ng church, di ba? Hindi makakabuti sa iyo yun. Kasi tandaan po natin, ang mga tao sa simbahan ay makasalanan. Lahat po yan, kahit pastor, makasalanan. Ibig sabihin, hindi perpekto. Lahat yan. Ang point lang dyan is understanding. Unawain po natin sila. Unawain po yung mga kahinaan ng mga kapatid natin. Ang mahalaga, tayo ligtas. Harmonize tayo. Magkaisa tayo. Yung mga nasa full grace po na church, hindi porke full grace na po yung church nyo, ay perpekto ng mga tao. Hindi po. Marami ho dyan hindi perpekto. Diba? Marami ho dyan na hindi perpekto. Meron pa nga dyan mga chismoso pa rin. Andiyan pa rin, hindi mawawala yun. Chismisan dyan sa simbahan, hindi mawawala po yun. Ano, aasahan mo dyan? Tao yung mga hindi makasalanan yung mga yun eh. Siyempre, nandun pa rin yung mga kahinaan. Kaya nga ang ginawa na lang ng Diyos, pinatawad na lang yun eh. So, patawarin na lang natin yung kapatid natin kapag nagkakamali. Wala tayong magagawa dun eh. Sabi rito sa 16, sinasabi ko sa inyo, ito panibagong topic na to. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Okay. Ang Espiritu Santo daw ang gawin daw nating patnubay sa ating buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So ito ay topic na kapag pinapatnubayan ka ng banal na Espiritu, hindi ka na magiging alipin ng hilig ng laman. Ano ba yung mga hilig ng laman? Malalaman natin. Pagpatuloy natin, analyze natin. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging magkalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magagawa ang nais nyong gawin. So ano ba yung gawa? Ano ba yung nasa ng Espiritu? Ang sabi ng mga perverted, ang nasa daw ng Espiritu, ito daw yung magiging prayerful, palabasan ng Bible, ayun eh. Works sa kanila, works. Ano ba? Very tama rin naman, kaya nga lang, hindi yun ang pinaka-issue rito eh. Tapos ang kalooban daw ng laman, yung gawa daw ng laman, ito daw yung panonood daw ng bold,
Yung ano ba? Yung panonood ng sine, pag-inom, yun daw ang gawa ng laman. O, di ba? Yan ang tinuturo ng perverted. Eh, yung ba ang sinasabi ni Apostol Pablo dito na yung gawa ng Espiritu at gawa ng laman? Tingnan nyo gawa ng laman, gawa ng Espiritu, alin dito? Ano ba yung gawa ng laman? Ano ba yung gawa ng Espiritu? Di ba? Malalaman nyo yan sa verse 18, tinan nyo sabi rito, no? Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So iba yung definition ni Pablo. Ang definition ng mga pastor, ang gawa daw ng laman, ito daw yung pag-iwas ito daw yung mga yung mga kalaswaan, pag-inom, yun daw ang gawa ng laman. Ang gawa ng Espiritu daw ay pagiging prayerful, palasimba, yung nakikita sa iyo na lagi ka nagsasalita ng hallelujah, praise the Lord. Nakita na ba kayo ng mga ganong Kristiyano? Puro hallelujah, praise the Lord ang mga sinasabi. O yan daw yung mga puspos na banal na Espiritu. Pero ito ang babasag sa kanila. Ang sabi sa 18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So ibig sabihin, ang may patnubay pala ng banal na Espiritu ay hindi umaasa sa kautusan. Biro mo na mahabang panahon tayo ninilang ng mga pastor na ang gawa daw ng Espiritu ay yung performance, prayerful, pagpapasting, pag-hallelujah, praise the Lord, pakikinig ng worship song, yung 24-hour ka nagpe-pray, di ba? Paluhod-luhod. Yun daw ang gawa ng Espiritu. Tapos ang gawa daw ng laman, yung mga pangit na bagay. Pero sabi ni Apostol Pablo, ang gawa rin daw ng Espiritu Santo, yung wala na sa ilalim ng kautusan. So ibig sabihin, kung nasa ilalim ka ng kautusan, yun po yung gawa ng laman. Kasi makikita rito, pinaglalaban niya yung gawa ng laman sa gawa ng Espiritu. Ang gawa ng Espiritu, wala sa ilalim ng kautusan. Yung pala yung meaning nun. So between law and faith pa rin to. Kapag ikaw ay under the law, gawa ng laman. Kapag ikaw ay under grace, ikaw ay patnubay ng banal na Espiritu. So kakaiba to, no? Siguro basahin natin. Okay, sabi rito, no? Hindi makaikakaila sa inyo ang mga hilig ng laman. Ano daw yung hilig ng laman? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsama sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsaselos-selos, pagkakagalit, kasakiman, pagkampi-kampi, pagkababahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. O kala ko ba, Brother Edwin, ang gawa ng laman ay pagsunod sa kautusan? Ano sinasabi ni Pablo dyan? Sabi rito, ito, hindi makakaila sa inyong hilig ng laman, pakikiapid, kahalayang, kalaswaan, pagsamba. So marami to, no? At sabi pa rito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ganito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi ang tanong dito, anong connect ng gawa ng laman sa mga taong under the law? Yan ito mga kapatid, ganito po yan. Kasi po kapag under the law ka, meaning tinanggihan mo yung gawa ni Kristo. Yun po yung first base. Diba sabi kanina, just sa context, sa binabasa natin buong chapter 5, yung mga tumatanggi kay Kristo, yung mga under the law. Diba? Kasi po kapag under the law ka, meaning tinatanggihan mo yung gawa ni Kristo. Again, ulitin ko, anong connect ng gawa ng laman sa mga taong under the law? Kasi po kapag under the law ka, meaning tinatanggihan mo yung gawa ni Kristo. At kapag tinatanggihan mo yung gawa ni Kristo, walang patnubay sa iyo ang banal na Espiritu. At dahil walang patnubay sa iyo ang banal na Espiritu, prone na prone ka talaga sa gawa ng laman. At kapag prone ka sa gawa ng laman, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya sa madaling salita, kapag nasa kautusan ka, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang tinuturo dito, yung mga nasa kautusan. Oh. Di nyo ba napapansin, mga taong under the law, sila yung prone sa kasalanan. Pansinin nyo kapag under the law ka, kapag
ang basehan ng iyong pagiging matuwid sa Diyos ay base sa gawa mo. Binibilang yung kasalanan mo. Kaya bibilangin sa iyo ng Diyos to kasi under the law ka eh. O, di ba? Yung gawa ng laman under the law. Kapag under the law ka, bibilangin sa iyo yung pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam. Pati nga yung pagkapuot eh. Yung pagkapuot, natural na nanot na po tayo eh. Pag-aaway-away, pagselos-selos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ng gumagawa ng mga ganito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Alin daw hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos? Yung gumagawa nito, mga gumagawa ng laman. Paano ba masabi kay gumagawa na ayon sa laman? Kapag ikaw ay under the law. Sa madaling salita, ang magdadala sa iyo sa impyerno kapag ikaw ay under the law. Tingnan nyo, no? Napaka-tricky nitong verse na ito, mga kapatid. Kung hindi tayo magbabasa pa its context. Remember, ang law, wala ho siyang ginawa kundi ipamukha sa iyo na ikay makasalanan. Kaya bibilangin ng Diyos sa iyo yung kasalanan mo kapag ikaw ay under the law. Di ba? O para malinaw, ano naman yung sa Espiritu, sabi dito, no? Subalit, ang bunga, ito guys, sa bunga, tandaan niyo yung word na bunga ng Espiritu. Ano ba yung Espiritu? Ang Espiritu daw ay, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa kautusan. So para patnubayan ka pala ng banal ng Espiritu, kailangan hindi ka na under the law. By faith. Kanino? Kay Christ. Kapag nabubuhay ka sa full grace, eto ka. Ito mangyayari sa iyo. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kapag full grace ang yung mentality, madali na hong umibig eh. Hindi ka na judgmental. Pag nagkakamali yung kapatid mo, dahil full grace ang mentality mo, na lahat tayo ay pantay-pantay sa Diyos, lahat na nagkakasala, hindi naman tayo under the law. Iibigin mo yung kapwa mo kasi hindi ka ibig-ibig eh. Kasi naiintindihan mo na tayo ay makasalanan din. Ano yung susunod na bunga ng banal na Espiritu kapag ikaw ay under grace? Kagalakan. Lagi kang masaya. Malilit na bagay sa iyo, lagi mo sinasabi, Panginoon, salamat. Biyaya mo to dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, kaya meron akong ganito. May kagalakan ka na, may kakontentohan ka na. Tapos may kapayapaan ka pa. Bakit? Kasi nga, naiintindihan mo yung tinapos na gawa ni Kristo eh. Nagtitiwala ka na, hindi ka niya paghihirapin. Kasi ang lilag sa Bible, na tinapos na gawa ni Kristo, yun na siya'y nagira para mapayaman kayo. Tapos hindi sa iyo big deal ang katiyagaan, kabaitan, di ba? Pag mayroong nangangailangan, tutulong ka. Kaya mo sila tinutulungan kasi naiintindihan mo sila. Kabutihan, mapagbigay ka, hindi ka madamot. Di ba? Bakit ka hindi madamot? Kasi pinagpala ka. Nagiging madaling mabuti kapag pinagpala eh. Oh. Di ba? Bunga ho yan guys hindi yan law bunga. Bunga ng pagkakaintindi mo sa full grace, yan ka na. Katapatan. Tapat ka sa trabaho mo. Pag kasi tapat ka sa trabaho mo, tapat ka sa asawa mo, tapat ka sa eskwelahan mo, sa mga teacher mo, yan ay bunga ho yan ng kakontentuhan eh. Hindi ka nag-aalala kasi. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi lagi mo sinasabi sa sarili mo, I am charito, aking pinagpalat pinaburan. Kaya tuloy, ang ganti mo sa kapwa mo, tapat ka. Mahinahon ka magsalita. Kaya tingnan nyo yung sinabi niya rito, no? Walang batas laban dito. O, yun ang sinabi niya. Walang kautusan daw dyan. Walang batas laban sa mga ito. Ganyan po ang pag-harmonize ng scripture. Mga perverted, ang mga tinuturo, ganito, ganito yan na 19, no? Kapag ikaw ay makasalanan, kapag ginagawa mo to, ikiapid ka, kalayaan, kalaswaan, pagsama sa Diyos-Diyosan, kaya yung mga Katoliko, may impyerno, yan. Yung pangkukulam, yan, yung mga pagkapuot, pag ikaw, kapatid, ay napupuot sa kapatid mo, impyerno ka rin. Kapag inaaway mo ang kapatid mo, impyerno ka rin. Kapag nagseselos ka,
Yan ang tinuturo ng mga perverted kapag naiinggit ka, di ba? Yung pagpatay, hindi yan literal, spiritual yan. Kapag nagsalita ka ng ulol sa kapwa, pumatay ka na. Ganyan ang turo ng mga born again eh. O, paglalasing, nako, huwag ka nang iinom kapag uminom ka. Di naman sinasabing ang pag-inom eh, iba yung umiinom sa naglalasing. Pero yung pag-inom sa kanila, huwag nang iinom, ay impyerno ka. Kalayawan, huwag ka manood ng, pumunta ng SM North. Huwag ka mamamasyal, huwag ka manood ng sine, unahin mo ang church. Di ba? Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng gantong bagay magkakaroon ng bahagi. O tinan mo mga kapatid, may impyerno kayo. Kaya huwag kayo manonood ng sine para di kayo ma-impyerno. Yan ang turo ng perverted, guys. Alam nyo, no, ginagawa ko lang katawa-tawa, pero ganyan po yan. Ito bunga ng spirito to, ito. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, ganito mangyayari. Ito yung bunga ng spirito. Dapat mapagmahal ka. Ganun nyo, bunga daw, pero sabi niya, dapat mapagmahal ka. Dapat puno ka ng kagalakan. Pilitin mong gumalak sa kabila ng iyong kahirapan. Alam nyo guys, ito, iisan sasabihin nila, magiging kaipokritoan sa iyo ito eh. Kapag yung pinipilit mong umibig, pinipilit mong maging gumalak, pinipilit mong maging mapayapa, hindi kasi nila ito naintindihan. Ito ay bunga. Hindi po yan ginagawa. Kusa ho yan. Di ba gaya ng sinabi ko sa inyo isang araw ba yon? Ay, sa last week. Di ba? Tinatanong ko kayo, di ba, nasubukan niyo na ho bang wag huminga? Di ba? Huwag nga kayong huminga, subukan nyo. Kaya nyo bang, pwede ba kayong hindi huminga? Totoo ba talaga na meron taong namamatay dahil nakalimutang huminga? Di ba wala namang ganun? Kasi ang tao, natural na humihinga. Kapag ikaw ay nasa full grace na, natural na sa'yo to eh. Diba? Kapag ikaw ay nasa full grace na, ang dali na ang umibig eh. Ano na ito, automatic. Hindi na kailangan, uy, Edwin na, umibig ka. Hindi ganun. Uy, magalak ka. Hindi ganun. Uy, pumayapa ka. Hindi ganun. Ito ay bunga kasi kapag naintindihan mo yung tinapos na gawa ni Kristo. At kaya nga sabi nga dito, di ba? Ang sabi ulit-ulit dito. Kaya nga ito yung sinasabi kanina dito eh. Kasi na kayo, kailangan natin itong himay-himayin eh. Kaya nga sabi rito, no, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, pag may patnubay sa iyong Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ngayon, ang tanong, paano ba patnubayan ng Espiritu? Kasi sabi rito, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ngayon, ang tanong, paano ba patnubayan ng banal na Espiritu? Paano ba yan? Ito yung basahin natin. Sabi sa Ephesians chapter 1:13, ito yung sinasabi para patnubayan ka ng banal na Espiritu, ito ang gagawin mo eh. Sabi sa 13, no, sumampalataya kayo kay Kristo sapagkat pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So para maipagkaloob na sa iyo ang Espiritu Santo, ang Espiritu na sinasabi ni Apostol Pablo, kasi malaking iyon eh, capital E eh. So Espiritu Santo tinutukoy dyan. Sabi dito, no, ipinagkaloob pala ang Espiritu Santo sa pamamagitan daw nino, sumampalataya kayo kay Kristo. Mauuwi pa rin tayo mga kapatid sa faith kay Christ. Sino ang bida? Si Kristo pa rin ang tinataas ng tinuturo ni Apostol Pablo at yan po yung tinuturo ko sa inyo. Ha? Ganyan po yung pag-harmonize ng scripture mga kapatid. Alam nyo kung bakit na-harmonize natin ang scripture? Kasi naiintindihan natin yung gospel. Kapag hindi mo naiintindihan ng gospel at mali intindihan mo sa gospel, mali-mali ang insight mo sa pagtuturo ng Bible. Kapag nagturo ka ng Bible, yung mga tao confused. Diba? Ito, common na tinuturo ng ibang simbahan. Eh. Diba? Na ang gawa daw ng lamang, gawa daw ng espiritu, ito daw, ito. Sinabi na nga dito eh, kung pinapatnubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kapag hindi ka under the law, you are filled by the Spirit. Kasi nga, kapag tinanggap mo si Kristo, yung Espiritu, madaling matanggap yun. By the matter of believing. At magbubunga ang banal na Espiritu, eto. Oh, ang bunga ng banal na Espiritu, eto. Matik, pag-ibig, automatic na kagalakan, automatic na kapayapaan, automatic na katiyagaan, kabaitan, kabutihan. Lahat yan automatic, hindi yan ginagawa. Automatic po yan, mga kapatid.
automatic ka may pagpipigil sa sarili, hindi mo kaya kailangan turuan sarili mo, automatic na ho yun, parang paghinga, natural kang humihinga, hindi ka inuutosan na huminga, hindi ka dapat takutin para huminga. Ito, para maging malinaw sa inyo, verse 24, ang sabi rito, at pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo. Ano ibig sabihin na pinatay na? Ano yun? Ang kanilang makasariling pagkatao. Tama. Kapag nanampalataya ka kay Kristo, hindi ka na magiging selfish. Kasi nauunawaan mo na walang katapusan yung biyaya ng Diyos sa iyo. Kasi naiintindihan mo na ikay pinatawad. Dahil ikay pinatawad, mapagpatawad ka rin. Pinagpalat, pinaburan ka. Kaya tuloy, ang tingin mo sa kapwa mo, pagpapalain mo rin kapag meron ka. Hindi ka madamot. Di ba? Talaga magbabago ugali mo, automatic yun. Kapag ang kapatid mo nagkakasala, hindi ka judgmental. Kasi naiintindihan mo na lahat tayo nagkakasala. Lalo na kapag ang pastor nagkamali. Kasi ang pastor po, siya po yung center ng spotlight eh. Pag nagkamali ang isang pastor, marami mga Kristiyano tisod. Alam niyo yung church na ang pastor pag nagkakamali natitisod ng mga Kristiyano kasi mali yung gospel na tinanggap nila. Kasi nga sila by works. Kaya pag yung pastor nagkamali, tisod ang lahat ng miyembro, alisan. Di ba? Pero kung ikaw ay by grace, kahit pastor pa yan nagkakamali, mapagpatawad ka, susuportahan mo pa rin yung pastor mo kahit nagkamali. Kaya nga sabi dyan, no, walang batas laban dito. Sabi rito, no, at pinatay na ang makipag-isa na kay Kristo. Ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Ito ay sa matahon ng Diyos. Sa matahon ng Diyos, tayo patay na sa kasalanan. Oo, nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, pero hindi na ho binibilang ho ng Diyos yun kasi nga pinatawad na yon. Sabi dito, no, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Ano ba yung Espiritu na yon? Yung manampalataya sa ating Panginoon. Tandaan niyo po, no, ang gawain po ng banal na Espiritu ay ipaalala po ang salita ng Diyos. Yun po yung biblical. Ang sabi ni Jesus Christ, no, na ang gawain niya ipaalala sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nga lang, ibang perverted, ang Espiritu daw ay nagbibigay daw sa atin ng powers. Powers na palipatin yung bulkang Mayon. Kayang-kaya yan sa Espiritu ng Diyos. Di ba? Kaya meron nga meron patotoo dati sa, ayoko na sabihin ko ng reliyon, sabi niya, ako ay hold up nung sinabi ko sa hold upper na hallelujah, praise the Lord in Jesus name. Yung hold upper po ay huminto na priest. May nakaganon. May nakaganyan. Ginawa nilang kapangyarihan ng Espiritu. Hindi po ganun ang Espiritu Santo, mga kapatid. Ang gawain po ng Espiritu Santo ayon sa Bible, ipaalala po yung salita ng Diyos sa atin. At dahil siya ang nagpapaalala ng salita ng Diyos sa atin, yun ang dahilan para siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Ano yung paghariin sa ating buhay? Yung salita ng Diyos. Kaya ang uling payo dito ni Apostol Pablo, wag na tayo maging palalo, wag na nating galitin ng isa't isa, at wag na tayo ring mag-inggitan. So payong tao lang ho yan, mga kapatid. Hindi po yan utos, ha? May nagsasabi, nung utos, wag na tayo maging palalo, kaya kung palalo ka, mapupunta ka ng impyerno. Hindi ho ganun. Walang utos dyan. Payo ho yan. Huwag na ho tayo maging palalo. Huwag na natin galitin ng isa't isa at huwag na rin tayong mainggitin. Okay. Nakaka-stress po yan pag mainggitin ka. Stress ang abutin mo dyan. Kasi ang usually, ang pagiging mainggitin po ay nagbibigay lang sa iyo ng sama ng loob yan. Hindi maganda sa kalusugan din po yan. Kasi nga, nai-stress ka kapag yung may bago siyang sasakyan, ikaw wala, maiinggit ka. Kailangan mo bumili ng bagong sasakyan. Halimbawa, nakapunta siya ng ibang bansa, ikaw naman, magpapabook na rin kahit na may kanda utang-utang ka, makapunta ka lang ng ibang bansa. Di ba?
Yan po yung mga stress po yung inggit. O yung pagiging palalo. Hindi maganda sa tao yung masyadong maangas, mahangin. Hindi ho magandang yan, sa mata ho ng tao. Sa Diyos walang problema eh. Pero sa tao, pag nagiging palalo ka, lalayuan ka ng tao, ayaw ka na. Alam ba yung mga palalo, mga kapatid, yung pag nagkwento yan, laging siya yung bida, bida, ito yan eh. Laging bida. Meron talagang ganyan, hindi maiwasan. Kaya nga lang, ang consequence niyan, lalayuan ka ng tao. Huwag natin galitin ng isa't isa. So isa po yan sa payo ni Apostol Pablo na huwag tayong yung bully, no. So yun po yung payo lang po yan, hindi po yung utos. So yan po ang Galatians chapter 5. So ang big idea ngayon sa ating chapter 5 is tunay na kalayaan na hindi under the law. Kasi kapag under the law ka, ikaw ay makasalanan. Ganun lang po yun. Ang pagiging under the law ay pagiging makasalanan. Prone na prone ka sa gawa ng laman. Alam niyo po yung mga under the law, hindi niyo ba napupuna yun? Merong ganun na kung ano yung pinapangaral mo, yun ang mangyayari sa'yo. Huwag kang mangangalo niya, masama yung nangangalo niya, pero bandang uli, magtataka, bakit nagawa mo mangalo niya? Di ba? Kasi ang kapangyarihan po kasi ho ng kasalanan ay nasa law. Di ba, hindi niyo ba napapansin kapag sinabi ng isang karatula, huwag kayong magtapon ng basura dito. Kung saan merong karatula na huwag magtapon ng basura, doon maraming basura. Maraming doon nagtatapon. Hindi niyo ba napapansin yun? Yun yung kapangyarihan po ng law. Mintres mo pigilin, lalo nang gigigil. Di ba? Kasi kapipigil mo sa kasalanan, lalo ka magkakasala talaga. Lumaya. Kaya ang gusto niyan di Kristo, sige patawarin ko na lang kasalanan niyo, malaya na kayo. Di naman yan sinasabi na malaya na kayong gumawa ng kasalanan. The point is, nasa kautusan ho talaga ang gawa ng kasalanan eh. Mintres mong pagbawalan, kahit ang bata, mintres mong pagbawalan, lalo niyang gagawin yan. Ang tao ho, natural po na mintres mong pigilin, lalong gagawin. Kasi curious siya eh. Di ba? Pag sinabi mo panoorin ng video na to, marami manonood nga nun. Hindi ba alam kung ano yung bawal? Yun ang ginagawa ng tao. Yun yung totoo nun. Natural po yun. Kaya ang kapangyarihan po ng kasalanan po ay nasa kautusan. Kasi sa kautusan, puro bawal, 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 bawal. O yan ang ginagawa ng mga pastor ngayon. Iba, hindi ko nila lahat. Ibang pastor na tuturo ng perverted, bawal lang to, bawal lang ganito. Kasi marami mga makasalanan sa simbahan nila. Di ba? Yun yung reason kung bakit dumadami, lalong namamaga ang kasalanan dahil sa kauutos, puro utos-utos. So yun lamang po, napitahaba po, maraming salamat po. Kasi ang salita ho ng Diyos ay mahaba ho talaga. Kaya dadako na ho tayo ngayon sa ating question and answer. At para mas mabilis, paunahan na lang sa chat, no? Okay, magbibilang ako 1 to 7. So mula sa mga nag-amen, magbibilang ako ng 7. Sa 7 na magsisimula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Si Roel Villegas ang una magtatanong. Wait lang, buksan ko lang yung mikropono. No? Okay. So, si Roel Villegas ang una magtatanong. Pampito ka, kaya pwede ka na magtanong. Hello po, Pastor. Oh, hello po. Naririnig po. Opo, narinig ko po kayo. Magandang gabi po. Sige po, tanong po kayo. Bali, bago pa lang po ako sa full grace na natutunan. Bali, usually po sa full gospel po ako natuto, pero sa full grace ko po na mas naramdaman yung presensya ng Panginoon. So, ang katanungan ko po, kasi may karamdaman ako na sa thyroid. So, okay lang po ba na uminom din ako ng gamot na nireseta ng doktor?
Bakit po? Ano ho ba sa tingin nyo na baka nyo naitanong na pwedeng uminom ng gamot? Meron ho bang kayong idea no, kung bakit hindi pwede? Kasi po siyempre, nananampalataya tayo na pinagaling na tayo. So, Mhm. doon po ako naku-curious kung kailangan po bang samahan ng gamot at samahan ng pananampalataya. Okay. Tandaan nyo po, ang mga doktor po ay nag-aaral po yan. So, ang karunungan po, sabi sa Biblia, ay galing po sa Diyos. So, yung mga yan ay may purpose po kung bakit sila nag-exist sa mundo, yung mga nag-aral ng medisina. At pinadala po ng Diyos sa atin yan para tayo ay gumaling. Hindi naman nung kasi laging oras ay laging sa ibang paraan ng Diyos para gumaling ka. Kung kailangan mo talagang uminom kayo ng gamot, kailangan nyo uminom ng gamot. Hindi naman nung nangangahulugan na wala kayong pananampalataya. Okay po. Ang kawalan po ng pananampalataya, yung wala kang pananampalataya kay Kristo. Mhm. As long na nananampalataya kay Kristo, siya yung nagpagaling sa atin, gawin natin yung natural na pamamaraan. Uminom ka ng gamot. Ako nga, kapatid, nagme-maintenance pa eh. Diba? Ano masama doon? Maintenance na din. Kaya nga po. Ang masama, yung hindi ka nananampalataya kay Kristo, wala kang tiwala, yun ang masama ron. Pero as long na may tiwala kay Kristo, tsaka ang Diyos naman ay mangungusap sa iyo, kapatid eh. Between you and the Lord knows kung ano yung instruction sa iyo. Magkukonvict naman sa iyo yung banal na spirito na, magaling ka na, hindi mo na kailangan ng gamot. Pero yung ang pastor ang magsasabi sa iyo na, ay wala kang pananampalataya, kapatid, huwag ka na uminom ng gamot. Hindi po ganun. Hindi yung pastor ang magsasabi mo nun. Ang magsasabi po sa iyo nun, yung conviction mo, tsaka ang Diyos. Pero kung dinadala ka ng Diyos, remember, ang walang pangyayari sa buhay mo natin, hindi kalooban ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng sitwasyon. Ngayon, kung ang Diyos nagpapadala ng doktor sa iyo, ibig sabihin, nais ng Diyos na gumaling ka sa pamamagitan ng mga doktor na binibigay niya sa iyo. Okay po, okay. Ano naman logic dun eh. At least po, medyo malinaw na sa akin. Sa condition mo, kapatid, wala masama kung uminom ka ng gamot. Wala masama. Okay po. Pero iba po yung feeling ko na dati yung sakit ko na to, once na tumaas yung result ng thyroid hormones ko, talagang ibang-iba yung pakiramdam ko. Talagang parang na ako, yung nanghihina, parang kung ano-ano na pumapasok sa isipan ko. Pero nung nag-umpisa akong matuto ng mga salita nyo, at talagang napatunayan ko na dapat kay Kristo lang tayo. Iba na yung nagiging ng katawan ko. Kahit mababa yung result, malakas yung pakiramdam ko. Kapatid, pangunahan na kita, hindi ko salita yun, salita ko ng Diyos yun. Hindi naman ako may sabi ho nun eh. Ang point kasi dito, kapatid, kung ang sitwasyon ay dinadala ka na kailangan mong umasa sa doktor, kilos po ng Diyos yan. Pero kung talagang nakikita mo sa sitwasyon na wala kang chance na makainom ng gamot, halimbawa, kagaya ng mga taong walang chance na makainom ng gamot, kailangan ng gamot, so doon sila kailangan naman ng palataya sa Panginoon. Pero kung may kakayanan ka naman na uminom ng gamot, may pambili ka naman, o ang Diyos ay nagpo-provide, ibig sabihin, nais ng Diyos na gumaling ka sa paraan ng siyensya. Okay. Oo, ganun lang po yun. So, depende po yun, case-to-case basis po yun. So, it takes wisdom. Hingin niyo po ang wisdom sa Panginoon. Pero sa nakikita ko po ngayon, kailangan niyo ng gamot talaga. Hindi yun nangangahulugan na walang pananampalataya. Dapat kasi ang panalangin niyo, pagalingin niyo po ako. Ang magandang panalangin.
Dahil kapag ang Sinasamahan, Apo. pag nagpe-pray po ako, ang sinasabi ko na lang, pinipray ko na gamitin mo lamang pong instrumento ang mga iniinom pong gamot dahil kayo po ang tunay na kagaling ng Panginoon Diyos. Yun, ganun na lang po ang aking prayer. Alam niyo ho ba na noon pa lang sinagot na ng Diyos na ang ating panalangin na tayo magaling na kahit hindi pa natin hinihingi sa Diyos, kahit hindi pa ho tayo pinapanganak, kahit na hindi niyo pa hinihingi sa Diyos, kahit hindi pa kayo nagkakasakit, pinagaling na ho ng Diyos ho yan. Yun yung eksaktong sinasabi ng Bible. Yung sinasabi ni Jesus Christ na dakilang manggagamot, siyang manggagamot, sa mga Hudyo po yun. Pero sa atin, tayo pinagaling na. Kaya ang gagawin mo lang is panampatayanan, panghawakan yung sinabi ng gospel, sinabi ni Peter at ng Isaiah na by his stripe we are healed. Tayo magaling na. Kaya ang lagi po natin sasabihin, magaling na ako, Panginoon, salamat po. Yun lang po, padaanin nila lang po sa pananampalataya. Pero as long na dinadala kayo ng Diyos na uminom ng gamot, uminom po kayo ng gamot. Okay po. Salamat po. Oo. Salamat. Charito po. Okay. Yeah. Salamat po sa buhay po ni Brother Roel Villegas. Patuloy lang po tayo. So next po nating katanungan ay teka nasa kanina. After ni Roel Villegas, si Bernie Caviros. Brother Bernie, pwede na po kayo magtanong. Nandyan po ba si Bernie Caviros? Nakamute ba kayo? Parang hindi naman kayo nakamute. Hindi na. Okay. Kung wala po si Bernie Caviros, mabilisan na po tayo. Next na po tayo. Sila ba? Wait lang Si Jennifer De Quiros. Hello po, good evening po, Pastor. Good evening po. Sige po, sister, pwede na po kayo magtanong. Pastor, tanong ko lang po kung ano pong dito sa 1 Peter 5:8 po. Kung ano po yung ang tamang interpretasyon po dyan. 1 Peter 5:8. Wait lang po 1 Peter 5:8. Basahin natin Maging handa kayo'n magbantay, ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong maatungal, ali-aligid, naghahanap ng sira. Basahin natin by context. Sabi sa 19, huwag kayo matatakot sa Kanya, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitis ang ganitong kahirapan, kundi pati na rin ang mga kapatid sa bundigdig. Tapos ninyo magtiis sa loob na may panahon, ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng lahat ng pinagpapala, at siyang bibigay sa inyo ng kakatatagan, etc., etc. So, tinan nyo, ang sabi rito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ay kaaway ninyo ay parang leong maatungal na mamasasira. Okay, so bago ako magturo ng tamang interpretasyon dyan, ituro ko yung maling interpretasyon. Kapag nasa perverted gospel ka pa, ang interpretasyon ng mga perverted gospel dyan ay maging handa at magbantay. Tapos, ang interpretasyon nila sa maging handa sa pagbantay ay mag-pray. Di ba? Yan, turo nila Maging handa kayo, magbantay. Ibig sabihin, mag-pray. Mag-pray and fasting. Di ba, Palagi Sister daw Jennifer? pong mag-pray. Opo. Palagi daw pong mag-pray. Kaya po, tas mag-ayuno para daw po yung espiritu lagi pong malakas, ganun, para pag may atake daw po ng dyablo daw po naka-ready daw po, ganyan. Ganyan po ang dati kong atake ng dyablo, yan po yung mga word nila, atake ng dyablo, di ba? Parang
parang pakikipaglaban, no? Talagang babantayan mo talaga. Kasi nga daw, ang Diablo daw ay parang leon daw na umatungal at nag-aali-aligid. Tingnan no, ang isa sa problema sa perverted, yung Diablo, napaka makapangyarihan naman sa kanila. Diba? Para bang ang buhay ng mga perverted gospel ay puno ng pakikipaglaban, di ba? Alimbawa, yung mga Christians na perverted yung intindi, ganito ang mindset nila eh. Pag alimbawa nagkaroon ng problema, naku, gawa ng Diablo to. Alimbawa, yung pastor nagpipreach, tapos namatay ang kuryente. Naku, gawa ng Diablo to. Lagi sinisisi yung Diablo. Di ba? So, ganyan po Opo, yung tas turo pa po, nila. ano pa po, Pastor, yung about po sa mga unbelievers, like, pag meron pong nanliligaw na hindi po unbeliever, yun daw po ay mga padala po daw po ng Diablo. Diablo, di Kasi ba? para daw po yung mawala ako sa parang ganun po, mawala daw po ako sa kaya marami daw pong pinadadala ang Diablo ng mga manliligaw na unbelievers. Sabi po ganun. Kasi ang problema dyan sa gawa ng Diablo, padala ng Diablo, ang tanong, ano ginawa ng Diyos? Ano yung Diyos na isahan? Di ba? Tinan mo, ano ginagawa ng Diyos habang kumikilos ang Diablo? Di ba? Halimbawa, tinan nyo, ay ako ay nagka-problema eh. Kasi pinipersecute ako. Eh, ang tanong, ba't ka pinipersecute? Eh, gawa daw ng Diablo. Eh, kaya pala siya nagpe-persecute kasi yung ginagawa niyang kalokohan, naninismis siya, nagmarites pala siya. Di ba? Tapos sabi mo, gawa ng Diablo kung bakit ka marami naninira sa'yo. Yun ang problema sa mga ibang ligaw na perverted Christian. Laging Diablo yung nag-glorify ba? Laging yung Diablo na tataas. Eh samantalang ang sa turo ng bagong tipan, wala namang wala namang pinipitik-pitik lang yung demonyong yan eh. Tsaka yan po, talo na ho yan. Tandaan niyo po, no, ang kapangyarihan po ng Diablo ay nasa kautusan. Nasa kautusan po ang kapangyarihan yan. Ngayon, kapag lumaya ka sa kautusan, wala ka na. Eh, naintindihan mo na, pinatawad na pala ako. Tinan mo, yung ginagawa ng Diablo. Ang Diablo, lagi sinasabi sa iyo, hindi ka pinatawad, magsisi ka, magrepent ka, humingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw. Yan yung conviction ni Satanas eh. Si Satanas po, may boses po niyan. Huwag kayong maniwala na galing sa Diyos yung idea na humingi kayo ng tawad sa Diyos araw-araw. Hindi po galing sa Diyos yun. Galing po yun sa demonyo mismo. Kasi nais niya na maging alipin ka ng kasalanan, nais niya na maging alipin ka ng kautusan. Pero kung ikaw ay naintindihan mo ang gospel, na ikaw ay pala'y pinatawad na, tinapos na ni Kristo sa kusang Kalbaryo, lalaya ka sa Diablo. O wala nang kapangyarihan ng Diablo sa iyo. Yan lang naman ang gawain ng Diablo, i-condemn ka. Eh ngayon, naintindihan mo na yung gospel, na naging Christian ka na, malaya ka na. So ang tanong, kung Christian ka na, bakit takot na takot kayo sa Diablo? Eh wala na yan eh. Ang Diablo po, ganito lang kung kapangyarihan yan. Magsalita lang siya ng idea sa isip mo, hanggang isip lang siya. Mag-pray do para hindi tamaan ng Diablo. Hindi mo kailangan mag-pray. Dapat kaya mag-aral ka ng totoong gospel. Ang sinasabing maging handa kayo magbantay, ano yung sa context? Sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo o ganyan, etc. So ano yung pagiging handa rito? Sinasabi sa context. Ito yun, huwag kayong matakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Ang pagbabantay po ay pananampalataya sa Diyos. Yun yung context eh. O ay ibang pastor, kung saan kumukuha, dumadampot ng verse, andito lang naman yung context. Kaya nga, pag ang turo ng isang pastor ay out of context, ganun po yung turo niya. Maging handa kayo at magbantay. Ano yung maging handa at magbantay? Mag-pray daw, mag-fasting. Diba? Hindi naman yung sinasabi ng prayer and fasting po dyan. Ang tinutukoy ho dito, yung pananampalataya sa Diyos. Sa verse 9. Alinaw naman dito huwag kayo matakot sa Kanya at magpakatatag. Sabi, huwag kayo matakot sa Kanya. Nonsense, para katakutan mo siya. Wala naman yan eh.
Parang insekto lang yan, pinipitik-pitik, parang ipis lang yan tinatapak-tapakan eh. Wala namang tayo mga Kristiyano, wala yan eh. Magpakatatag kayo sa inyo. Ang payo lang ni Pedro, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. O yung pananampalataya kanino? Sa Diyos, kay Kristo. Sa tinapos niya. O, di ba? O. O ano ang big idea dito? Ang 1 Peter 5:8, yung pagiging handa dito ay hindi batay sa works. Works na naman tinuturo ng mga perverted, prayer and fasting, magluluhod, mag-iiyak sa Diyos. Hindi totoo ho yun. Ang totoo ho dyan, eto, pananampalataya sa Diyos. Di ba? So kapatid, ang sagot natin ho dyan, yan po ang tamang interpretasyon po dyan. Lagi tayong babase sa context, hindi dun sa tatalong ka ng ibang verse, pupunta ka sa iba't pastor magsasabi, hindi. Eto po, ayan yung context. Sinabi, paano ba magbantay? Eto, pananampalataya sa Diyos. Okay po, Pastor. May isa pa po sana akong tanong. Sige po, sige po. Okay lang po ba? Ano po, inaano kasi ako. Meron po kasing nanliligaw sa akin na hindi po believers. Naiiyak ako kasi na lagi niya po sinasabi sa akin magpapakamatay daw po siya. Parang ano po ako sa kanya na baka po gawin nga ngayon. Tapos di ba po kasi sabi sa Bible, meron po tayong pananagutan sa bawat isa. So sa Bible yung ano po ako dun, yung meron pong inano sa dati dun sa inaaniban ko na meron pag daw po natitisod ang isang tao dahil sa ate, pananagutan daw po natin yun. Sabi niyo ganun po sa dati So sa Bible yung, kapatid, sorry, interrupt kita. Saan sa Bible yung may pananagutan tayo? Kapag ganon, di ba sabi nila yun? Saan sa Bible yun? Doon po sa Mateo po ata yun yung kung ikaw daw po yung nagiging dahilan ng pagkakasala ng tao, may putulin mo yung ganon. Yung mata mo, tanggalin mo, dukutin mo, ganon. Ba't di nila pinuputol yung mata nila? Di ba? Yan ang problema sa ano. Sorry kapatid kung ano kita kapatid binabara ko muna yung verse na tumatak sa isip mo. Kaya ka nagkakaroon ng takot ng ganyan kasi mali yung naituro sa'yo na verse na hindi ho ganun eh. Tinuro ko kasi nila pananakot. Hindi ho ganun ang sinasabi ho doon. Kasi tandaan po natin kung ano man po yung mga desisyon natin sa buhay. Ano po kayong kagaya sabihin dun sa nanliligaw po sa akin na kasi tinapat ko na po siya na wala na pong pag-asa na maging kami, ganyan. Tinapat ko na po siyang ganon. Tapos, yun nga po, lagi niyang hinaano sa akin na magpapakamatay daw siya, ganyan. Parang naano po sa mga sinasabi. Ganito lang gawin mo kapatid. Hayaan mo siya. Ipanalangin mo na huwag pa yung tulutan ng Diyos na magpakamatay siya. Hindi mangyayari. Huwag mong katakutan yun para hindi ka matakot. Lagi ko pong pinipray yun. Kung lagi mo pinapanalangin, panampalatayanan mo, magtiwala ka na sa Diyos. So mo nang ulitin yung panalangin mo, magtiwala ka sa Diyos, Panginoon, nananampalataya ako. Then the point is, magkaroon ka ng kapayapaan ng pag-iisip. Yun ang gusto kong i-point sa'yo. Ganito yan. Alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero kasi tanungin nga muna kita kapatid, yung totoo lang. Sa totoo lang to Di naman tayo nagkakakitaan eh. So, wala nang hiyaan dito kahit maraming tao. Tanungin kita, mahal mo ba yung taong yun? Yun nga po, wala po ako talagang nararamdaman sa kanya. Kaya lang po kasi, parang siguro, na meron akong feelings kasi nga, pinakausap ko po siya. Yung parang, kasi gusto niya po na lagi niya akong kausap. So, pinagbibigyan ko po siya sa hiling niya na yun, na lagi ko po siyang kinakausap, nagkukwentuhan kami. Tapos, nung time na, nag-ano po siya sa akin na yun nga na about na gusto niya daw maging kami. Sabi ko, sorry, hanggang kaibigan na lang talaga yung kaya kong maibigay sa'yo. Tapos ayun, bigla na pong siya, kung ano-ano na po yung sinabi niya na kesyo daw ganun, magpapakamatay daw siya, ganyan-ganyan, kung hindi daw magiging kami. Sabi ko, bakit naman? Sabi ko, marami namang tao dyan, marami pang mas deserving. Kasi po, brother, pastor, dalagang po ko single mom. Tapos yung tao po na yun is binata. Parang po akong patulan siya kasi
iniisip, kasi marami po akong obligasyon. Sabi ko sa kanya, wag na ako kasi may 4 na akong anak. Ikaw maghanap ka ng mas deserve mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos hindi niya maintindihan. Yun po. Na ano lang po, parang naawa ako sa kanya, kukonsensya sa mga pinagsasabi niya po. Mm. Oo. Ganito na lang, kapatid. Isa lang naman ang kinakatakutan mo, di ba? Wag siya, yung baka magpakamatay siya. Panalangin mo sa Yun Diyos po. na, ganito ang gawin mo. Panalangin mo sa Diyos na, Panginoon, huwag mo pong pagtagumpay mangyari yun. Tsaka pangalawa, 50% sa mga ganyan, binablockmail ka lang niya. Parang, yun. Ganyan yung mga ibang tao. Hindi naman niya itutuloy yan. Hindi niya itutuloy yan. Bluff lang niya yan. Karamihan ganyan, sa mga, pinipilit, parang papamatay ako kasi, ganito, ganyan. Hindi niya Ang tanong gagawin. ko lang po, Pastor, kasi sabi na may nabasa rin po ako sa Corinthians na wag daw po tayong makikisama sa mga sa mga makasanlibutan, parang gano'n. Nakalimutan ko po yung verse na yung kailangan po ba na yung halimbawa kung mag-aasawa po ba akong muli, kailangan po ba believers din? Gano'n. Okay, ang sabi sa Corinthians, yun po ay hindi utos, yun po ay payo para sa ikabubuti ho natin. Okay? Opo. Ikabubuti ho natin yun kasi nga, ang hirap kasing kasama ng iba yung pananampalataya. Biro mo yung pananampalataya nito, perverted. Ako, full grace. Ang hirap po talaga ho nun. Yun po ay payo po yun. Hindi ho, pag ginawa mo ho yun, hindi ka nagkakasala, kapatid, sa Diyos. Sa mata ng Diyos, hindi pa rin kasalanan yun. Kaya nga lang, ang consequence nun, magkaiba kayo ng prinsipyo sa buhay. Mahihirapan ka. Diba? It takes time bago siya ma-convert. Di bale sana kung mako-convert siya kagad, paano kung matagal? So, yun po yung payo lang ni Apostol Pablo. Hirap talaga nun. Payo lang po yun, hindi po yun utos. Payo. Hindi ko kasalanan sa Diyos na, ganito na lang yung mga kapatid, no? Hindi ko kasalanan sa Diyos na mag-asawa ka nang hindi mo kapareho ng pananampalataya. Hindi ko kasalanan sa Diyos yun. Pero in practical way, ikaw ang maapektuhan. Diba? Dahil payo ni Apostol Pablo, payo na nito hindi ito utos, payo ni Apostol Pablo, mas maganda kung wag na kayo mag-asawa ng mga hindi nyo kapareho ng pananampalataya. Kasi nga, yun yung context po nun Pero walang sinasabi ho doon na nagkakasala ka sa Diyos, maiimpyerno ka. Yan ang tinuro ng religion Uy, huwag kang mag-aasawa ng unbeliever, kundi ganito. Hindi matutuwa ang Diyos. Dinagdagan na nila, hindi na matutuwa ang Diyos sa kakasala ka. Hindi ko kasalanan sa Diyos na mag-asawa ka ng hindi unbeliever. Hindi ko kasalanan yun. Ang point ni Apostol Pablo doon, para magkaroon ka ng mapayapang buhay. Kasi mahirap kasi kasotoo lang kasama nga naman. Tsaka pangatlo, kapatid, ang verse na yon, ang context po doon ay hindi ho tungkol sa pag-aasawa. Kasama ho yun, mga kaibigan po yun, yung mga pakikisama. Yung mga perverted, tinuturo sa pag-aasawa daw yun. Hindi lang ho tungkol sa pag-aasawa yun. So, paano nyo nasasabi na tungkol sa pag-aasawa? May nabasa ba kayo? Basahin nga natin yung verse na yun, no? Kasi, mali, nila, interpretation. Wait lang, Do not equally yoke. Huwag kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Maaari ba magsamang katwiran at kalikuan o kay maliwanag kadiliman? Maaari bang si Kristo magkasundo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya at hindi sumasampalataya? O di kayo templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba nasaan ang asawa dito? Diba? Mananahan ako sa pumuhay, kaya't lumayo kayo sa kanila, may walay sa Panginoon. Ako magiging ama ninyo. Tignan nyo guys, payo lang naman to Tsaka ang topic dito, yung sa templo ng Diyos. Wala naman sinasabi dito na huwag kayong makikipag-isa, huwag kayong mag-aasawa sa... Hindi naman ganun General to, huwag na kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Diba? Para ang sinasabi makipag-isa, yung kasama sa desisyon sa buhay. Huwag kayong maging dependent sa mga hindi mananampalataya, yung mga payo nila, halimbawa payo ng unbeliever, huwag nyo na sundin yun. Yun po yung context po dyan.
paano naman nasingit ang pag-aasawa po dyan? Baka naman ang point kasi dito, example lang ho yung pag-aasawa, pero hindi ho sinasabi ho ng Bible yung pag-aasawa ng hindi unbeliever. Wala namang sinasabing ganun eh. Sino may sabi? Pastor na naman. Wala namang sinasabi dyan eh. Kapatid general ang sinasabi dyan. Kaya una, hindi kasalanan sa Diyos na mag-asawa ka ng hindi mananampalataya, hindi kasalanan sa Diyos yun. Pero may pero. Pero may pero. May consequence naman yun. Kasi nga, hindi mo makakasundo talaga kapag hindi practical idea eh. Wisdom po yan eh, payo yan eh. Hindi Pag sa mahirap mag-decision sa buhay na iba yung 'di ba? Halimbawa, tinan niyo, nabigyan ko kayo ng halimbawa. Ikaw na born again, kapatid mo kasama mong nanay mo at magulang mo, kapatid hindi born again. Talagang mahirap makisama sa kanila. 'Di ba? Yun ang bunga noon. Ikaw yung nakakilala, sila hindi pa, mahirap kaya it takes time. Ngayon, kung makikisama ka sa mga unbeliever din, wag na kasi nga mahirap. Pero wala naman nung sinasabing pag-aasawa ho dyan eh. Tsaka pangatlo, kapatid, huwag mong i-shoulder sa balikat mo yung pananagutan sa kapwa mo na nagsasabi ka na ng totoo tapos pag nagpakamatay yun, hindi ka dapat makonsensya ron. Pinili niya yun eh. Desisyon niya sa buhay yun. Nakakalungkot, magpapakamatay siya. Totoo yun, nakakalungkot po yun. Pero it doesn't mean na isisisihin mo yung sarili mo. Kasalanan mo bang hindi mo mahalin ang tao? Ang pagmamahal po ay galing sa Diyos. Ngayon, kung wala kang pagmamahal sa taong yun, hindi mo kasalanan yun. Ngayon, pag nagpakamatay siya, decision niya yun. Okay Siya po, manalo Pastor. yun. Diba? Bakit mo sisisihin ang sarili mo? Yan po yung gawa ng demonyo. Lagi tayong gusto sisihin. Diba? Ialis mo sa isip mo yan. Hindi mo siya pananagutan. Kung magpakamatay siya, hindi mo kasalanan. Okay? Hindi mo kasalanan. Okay po, Pastor. Salamat po. Ayun, sige. Basta yun na, understood na yung mga kapatid. Okay, po. salamat po kay Sister Jennifer. Jennifer, pwede mo rin akong i-chat pag usap tayo. Okay po. Opo, sige po. Kasi masyadong personal yung issue mo eh, kaya more on this kapag nag-usap tayo. Okay, so 9:53 p.m. Maraming salamat po. Okay, so ito po ay live sa Sunday, next Sunday ng kailan to? November 12. So mapapanood niyo po ito sa November 12 na naka-premiere po. Pini-premiere ko po yung video kasi nga ang hirap mag-live dahil sa signal ng aming lugar dito sa Malabon. Medyo, ewan ko, may problema sa internet. Pero premiere na po ito, mapapanood niyo po ito. Again, maraming salamat po sa mga umaten. Patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ako po ay lingkod lamang ng Diyos. Ako ay dumedepende din sa aking sa banal na spirito. Kaya salamat po sa inyong pakikinig at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos. Sabihin po natin lahat na tayo po ay pinagpalat panabaran. Charito po. Charito po, Pastor. Charito, everyone. Good night. Good night. Salamat po. Pwede po mag-adjust ng time. Service po ninyo. Rito. Lahat. Charito po. Rito. Magandang gabi po. Salamat po. Salamat po. So, good night po sa ating lahat. Patuloy po tayo ng Diyos. Manatili po manampalataya sa ating Panginoon. Manatili po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Charito po sa ating lahat.